Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa para sa libangan. Ang anumang pagkakatulad sa totoong tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Viewer discretion is advised. Hindi lahat ng agimat ay nagbibigay ng swerte. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Ruben, isang binatang halos mawalan na ng pag-asa sa buhay. Isang taon nang nakaratay sa higaan ng kanyang ina habang patuloy namang lumalaki ang kanilang mga utang. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bayan, ay napansin siyang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang balete. "Ikaw ang hinihintay nito," sabi ng matanda habang inaabot ang isang lumang agimat na yari sa maitim na bato. Nagulat si Ruben. "Ano po ito?" "Kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, huwag mong hahayaang magutom ito." Bago pa siya makapagtanong ay nawala ang matanda na parang usok sa hangin. Dahil sa desperasyon, inuwi ni Ruben ang agimat. Kinabukasan, tila nagbago ang kanyang kapalaran. Nanalo siya sa juweteng. Nakahanap siya ng trabaho sa bayan. Unti-unting gumaling ang kanyang ina. Parang lahat ng kanyang hiling ay agad natutupad. Ngunit pagsapit ng 7 gabi, nagising siya dahil sa isang mahinang bulong mula sa kanyang mesa. "Gutom na ako." Napalunok si Ruben. Tumingin siya sa agimat at sa unang pagkakataon, nakita niyang bahagyang gumagalaw ang ukit nitong muka. "Gutom na ako." Mas malinaw na ngayon ang boses. Biglang namatay ang ilaw ng kanilang bahay at sa labas ng bintana, may isang maitim na anino na nakatitig sa kanya. Kinabukasan, pilit na isinantabi ni Ruben ang nangyari. Marahil ay pagod lamang siya. Marahil ay nananaginip lang siya. Ngunit nang bumisita siya sa kanilang kapitbahay upang manghiram ng gamit, nalaman niyang namatay sa gabi si Mang Berto dahil sa hindi may paliwanag na dahilan. Walang sugat. Walang sakit. Parang basta na lamang nawala ang kanyang buhay habang natutulog. Nang gabing iyon, muli niyang narinig ang bulong. "Busog ako." Nanginginig na napatingin si Ruben sa agimat. Ngayon ay mas malinaw na ang mukha nitong nakaukit. Parang mas buhay. Parang nakangiti. Makalipas ang ilang araw, isa na namang tao sa baryo ang namatay. Pagkatapos ay isa pa. At sa bawat pagkamatay, mas lalong bumubuti ang buhay ni Ruben. Mas dumarami ang pera. Mas gumaganda ang kanilang kalagayan. Ngunit kasabay nito ay unti-unting nagiging mas mabigat ang agimat sa kanyang leeg. Parang may tibok ng puso sa loob nito. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. "Sino ka ba?" sigaw niya. Mula sa dilim ng kanyang kwarto ay sumagot ang isang paos na tinig. "Hindi ako kumakain ng laman. Kumakain ako ng buhay." At doon niya naalala ang sinabi ng matanda. Huwag mong hahayaang magutom ito. Dahil ang bawat biyayang ibinibigay ng agimat ay may kapalit na buhay ng ibang tao. Kinabukasan, nagpasya si Ruben na itapon ang agimat sa ilog. Ngunit kinagabihan, muli niya itong natagpuan sa kanyang unan. Sinubukan niya itong sunugin. Hindi ito nasunog. Ibinaon niya ito sa lupa, ngunit kinaumagahan ay muli itong nakasabit sa kanyang leeg. Pagkaraan ng 3 araw, nagsimulang manghina ang kanyang ina. Muling narinig ni Ruben ang pamilyar na bulong. "Gutom na ako. Ayaw ko na," sigaw niya. Ngunit tumawa lamang ang agimat. "Kapag hindi ako kumain, ang pinakamalapit sa iyo ang kukunin ko." Napatakbo si Ruben palabas ng bahay habang yakap ang kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang pagbalik sa silid, wala na itong buhay. Sa tabi ng kanyang ina ay naroon ang agimat. Mas maliwanag na ngayon ang mga mata ng ukit nito. At sa unang pagkakataon, bumuka ang bibig nito. "Salamat sa handog." Mula noon ay wala nang nakakita kay Ruben. Ngunit ayon sa mga matatanda sa baryo, tuwing sasapit ang hating gabi sa paanan ng bundok, may isang lalaking naglalakad habang may hawak na agimat na kumikislap sa dilim. At kapag inalok kanya ng kapangyarihan,
tumakbo ka. Dahil kapag tinanggap mo ang agimat, hindi na ikaw ang may hawak dito. Ito na ang hahawak sa iyong buhay. Wakas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Kent DIY Channel 33 para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. At tandaan, hindi lahat ng agimat ay nagbibigay ng proteksyon. May mga agimat na naghihintay lamang ng susunod nilang kakainin. Magandang gabi, at sana ay hindi mo marinig ang bulong nito sa iyong tabi.